Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa Module 4, Part 1, kung saan pag-aaralan natin or magre-register tayo ng account sa isang autoresponder. Alright, para mag-gather mo rin yung mga email ng mga prospects mo. Alright, so that magkakaroon ka rin ng libreng email list. Alright, so again, dito sa search bar, just type in vertical response. Alright. Alright, and then click mo tong vertical response email marketing. So, nandito na tayo sa loob ng vertical response. So, click natin yung get started para mag-register ng account sa verticalresponse.com. Tayo sa page na to. Alright, type in lang natin email address natin para makapag-register. And then yung password. Alright, and then click on sign up. Page na to. Alright, click nyo lang yung contacts. Just to check. Alright, and then punta tayo dito sa nasa right side, which is yung sign up forms. Click lang natin siya. Alright, and then bibigyan natin ng pangalan yung form natin. So, alright, ito yung lalagay natin, subscribe form. Alright, create new list, subscribe form. So, and then click on create. Once na-click nyo yung create, nandito yung mga template natin para dun sa subscribe form natin. Alright, so babaguhin natin siya later on. So, pili lang tayo ng magandang template. Alright, so I think I'm gonna use this template. Alright, so madali lang siyang i-edit. So, tulad doon sa Zyro, click nyo lang yung gusto nyong i-edit. Alright, and then highlight. And then you can click on delete. Alright, and then you can type in your business name or yung pangalan ng website nyo. Alright, so ito yung pangalan ng business natin, and lalagyan natin dito is unlimited earnings. Alright. Alright, and then next is yung offer natin. Alright. Yung offer natin para mag-sign up sila. Alright. New updates. Now to get updates. Alright, so sign up now to get updates on how you can turbocharge your business. Alright, dito sign up now ang nakalagay. Alright, hayaan lang natin siyang ganyan, and itong footer. So, burahin na lang natin itong footer. So, copyright information na lang iwan natin. Alright, and then just click on next.
Alright, and then i-edit natin tong thank you page. Alright, so ito thank you, and then lalagyan natin dito is yung ano ba pwede natin ilagay dito. Alright, thank you for subscribing. No, for signing up. Alright, for wala akong spelling, baliktad. For signing up. Alright, and again natin dito is please check your email to complete for more info. Right, so then natin yung tanggalin natin yung nakalagay na footer, so iwan natin yung copyright. Alright, thank you for signing up. Please check your email for more info. Then hit on next. Alright, so again, kailangan natin kopyahin itong share link. Alright, and also yung embedded code. Kopyahin din natin siya just in case kakailanganin natin siya. But for now, I highly recommend na kopyahin lang muna yung share the link. Alright, anyway, pwede ka naman bumalik dito to copy yung generated code. But for now, it's yung link lang muna. Alright, and then go back to your website. Alright. Alright, so dito natin ipapaste yung URL na na-create natin from vertical response. Alright, so unti-unti na siya nakukumpleto. So tatanggalin natin to advanced package. Alright, tanggalin muna natin to nasa baba. Right, delete. And then, kuha tayo ng picture. Alright, so magda-download tayo ng picture. Alright, so ang i-download natin or i-upload natin is yung actually wala pa siya, and download ebook ang available dito. But in this case, punta tayo sa Google Image ulit. Kuha tayo ng picture or image na pwede natin ikabit or pwede nating i-connect doon sa URL. So, ang gagawin ko dito is subscribe. Alright, subscribe button, PNG. Alright, so ito na yung mga images na pwede natin gamitin. Alright, subscribe button. So I think I'm gonna use this because offer natin is a newsletter and updates. Alright, so ito yung kunin natin. Sign up for newsletter. Pwede rin natin gamitin to, pero I think ito ang gagamitin ko. Just click on that para ma-enlarge. Alright, and then dito mo siya i-copy. Alright, save images or save. Type natin subscribe. Alright, once na-download na natin yung newsletter, alright, subscribe para sa newsletter. Punta tayo doon sa web builder nyo ulit. Alright. And then click on upload new picture. Alright, and then highlight yung dinownload natin na image. And then automatically highlighted na siya. So all we need to do is to click on select. Alright, so as you can see, ito na siya. Alright, so liitan lang natin ng konti. Alright.
masyado siya napalit. So, ayusin na lang natin siya. So, tanggalin na rin natin itong read more. Alright. Yan. Tapos, baguhin natin itong text na to. Alright, so highlight lang natin siya and then hit on delete. Alright, then type natin be updated. Alright, alright, then upgrade. Alright, so be updated, upgrade your business. Medyo liitan lang natin siya. Alright, so again, gagamitin ko yung heading 3. Alright, so lagi ko siyang ginagamit. Alright, so once nagawa na natin yan, alright, punta tayo dito sa newsletter or puti. Alright, so palitan lang natin yung kulay niya. Highlight natin. And then click on this button to change yung kulay. So gagawin ko siyang kulay puti ulit. Alright, and then I will click on, highlight ulit natin siya. So I will click on bold or letter B sa text setup. Alright, so ang gagawin natin dito is punta tayo dito sa newsletter and then right click on your mouse and then properties. Alright, and then dito, click nyo lang tong edit na to sa no link selected. Alright, and then remember tong kinapi natin na link nung subscribe form nyo. Just copy that. And then, yun yung ipapaste natin dito. And then just click on save draft. And then apply. And then publish. Publish nyo na siya agad just in case ano man yung mangyari dun sa computer nyo or sa network, at least nakasave na siya. Alright, so ngayon tetest na natin siya. So punta kayo ng preview. Alright, so ito na yung preview niya and makikita nyo nandito na yung pinaste natin na image. Alright, so tetest na lang natin kung nakalink ba siya dun sa subscribe form na ginawa natin kanina. So clickable siya. So click lang natin. Alright, and then madadirect na siya dito. So meron na kayong sign up form. Alright, so saan nyo ba siya magagamit pag meron na kayong sign up form? Kung meron na kayong sign up form, ang pwede nyo gawin dyan is pwede kayo mag-gather ng email from dun sa mga visitor nyo. And then once na meron na kayong email, alright, ang pwede nyo gawin is ipunin yon. Alright, and then pwede kayo mag-send ng follow-up dun sa mga may-ari ng email. So ngayon ang kinilik ko is itong contacts. Alright, so para makita natin yung mga email list natin, yung mga contacts natin, and yung mga nag-sign up dun sa subscribe form natin. Alright, so ito yung subscribe form natin. Makikita nyo, dito nyo rin siya pwedeng i-edit just in case meron kayong gustong baguhin dun sa sign up or subscribe form natin. Alright, so again, ipunin nyo lang yung mga email. Alright, ilagay nyo sa isang file like Excel or sa Word. Alright, so that pagka kailangan nyo na mag-send ng info papunta dun sa mga customer na yon, marireceive nila at hindi kayo mahihirapan. Alright, so pwede kayo mag-upsell sa kanila, pwede kayo mag-send ng mga e-book sa kanila, mga bonuses na gusto nyo ibigay sa kanila, or pwede kayo magbigay ng updates kung meron kayong bago sa website nyo. Right, marami kayong magagawa. Parang yun yung phone number ng mga customer nyo. But this time, magko-communicate lang kayo through email. Alright, so ngayon, after this, kita-kita tayo sa part 2 ng Module 4, which is, again, pag-uusapan pa rin natin at tungkol sa autoresponder at kung paano ba kayo makakaipon ng mga email list. Alright,
para maging customer. So again, thank you so much for listening and kita-kits tayo sa part